nahingan ako ng bus sa Villamor Air Base para sunduin yung mga taong galing sa Tacloban. Talagang totoo yung sinabi mo at nakakaawa sila, nakakaiyak. So nag-donate kayo ng bus? Nag-donate kami ng bus na gagawing service. Opo. Ilang bus po? Sa aming grupo, 10. Ay, dami. Pero hindi akin yun, sa grupo namin. Grupo nyo. Oo, tapos, sinundo sa Villamor, hinatid sa Camp Aguinaldo. So, sagot nyo gasolina lang? Yes, amin lahat. Ma'am, may kapalit yan. Si God ang bahala. Thank you. Diba? Ganun lang yun. Talaga sa bawat pagtulong natin, kailangan ibigay natin ang ayon sa puso natin. Diba? Dahil yan ibibigay naman sa atin ng Panginoon. 2004. Ito po ang batas na nagsasaad ng karahasan sa mga kababaihan at mga bata na nagtatanggol sa kanila at ito po may mga kaparusahan. Ang karahasan po na tinutukoy dito ay karahasan sa asawa. Dating asawa. Baka pati lalaki dapat meron. Na mayroong sexual na relasyon o mayroong siyang anak dito. O kaya sa kanyang mga anak na legal o di legal na nagkakaroon ng abusong physical, sexual, psychological o abusong pagtangkilik, hindi pagtangkilik sa kabuhayan. Yung pong ginugutom. Ay naku, yan. Marami tayong listener na ganyan na naghahabol sa kanyang asawa. Pag po kayo ginugutom, pakinggan nyo to ha. Yan. Sige, go ahead ma'am. Pag po kayo ginugutom, Republic Act 9262, Violence Against Women and Children. Kasama din ang sunod-sunod na pang-abusong physical, psychological o emotional distress. Ang karahasan ay nasasabing minsan battery dahil po ito'y patuloy na ginagawa ng mga kalalakihan sa kababaihan. Ang karahasan ay pwedeng maging battered syndrome, miyak-miyak. Pag gumaling ang pasa, tatatawarin na ang bumugbog sa kanya. Yun po. Ganun kadali. Ganun po. Kaya po kayo merong mga ganito, minumura, binuumbag, tama po ba yun? Nuumbag. Binuumbag ng mga lalaki at ginugutom at sinisira ang kanyang beauty, sinisira ang kanyang kama. Ito po ay RA 9262. Napakalaking labag pala yan sa batas, di po ba? Kaya po ito ay mula po nung masali ka sa Optimist, ito po ay patuloy kong Apat na uli na karasa. Apat na uli. Pero before yun, binabati ko muna magandang umaga ang buong tagapakinig dito sa 88.7 sa pangunguna ng ating announcer na si Chopper Santos. At binabati ko rin at hindi nakasama ang aming district director na si Mrs. Ria Ramos na asawa ng aming butihing mayor na si Omeng Ramos. Mayor Omeng, na laging tumutulong sa aming proyekto. Yan, talaga naman kasama niyo asawa pag hindi siya tumulong ay naku, lagot siya. Sobrang tulong ang ginagawa sa aming mayor. Go ahead, ma'am. Okay. Apat na karahasan. Apat na uri ng karahasan. Una po ang physical violence. Ito ay pananakit sa katawan ng babae o mga bata. Ang pangalawa, ang sexual violence. Rape, sexual harassment. At ang pangatlo po ay ang psychological violence. Pinahihirapan ang kalooban gaya ng panloloko sa asawa at pagsunod-sunod o laging binubuntutan parang walang karapatan na marinig ang boses sa relasyong pagmumura. Ang pang-apat ay ang economic violence. Walang suportang pera o ano po yung pang-apat? Economic violence. Okay, guys. Walang suportang pera o pinansyal at pagsira sa mga gamit o propriedad ng asawa o kinakasama. Yun yung apat. Yung po yung apat na tinutukoy natin na karahasan. Yun lamang po at ika nga meron pa po maraming katanungan. Ito pa po ang ibang halimbawa ng karahasan. Una,
pagpasok o pagsira ng tahanan ng babae. Yung sisirain yung bahay. Kahit asawa niya. O kahit asawa Okay, niya, go. yung tinatadya ka ng mga dinding, minsan yung pinto, iba baliba. Hindi ko ginawa sa atin yun, no? Hindi ko ginawa yun. Pangalawa po, paninira ng mga gamit. Pananakit sa mga halagang hayop ng babae o ng bata. Walang lubay sa pananakal. Yung para siyang physical. So sa physical pumapasok siya. Sa physical. Or hiniya ang mga babae o ang bata sa pampublikong lugar at nagkakaroon ng Okay, tama. mental o So bukod po doon, meron pang ibang anong kaparusahan pa po ang pwedeng makamit nila pagka nilabag nila yung gantong batas? Yun nga po, pagkakulong. Bukod po doon, alanan, pagkakulong. Sa ibang bansa, pagka ganyan, kung ano kasalanan, putol no po. Putol kamay, putol ilong, putol tenga. Hindi, pwede po silang lumapit sa punong barangay. O, yun po yung kapitanan na ho. Tapos po, isa pong non-lawyer na gusto po. Parang ganun. Yung hindi naman siya, hindi sila abogado, pwede silang lapitan. Oo. O kaya naman po yung Permanent Protection Program na wherein sa binibigay po yun ng Bilang korte sa pagkatapos wala ba kayong alam na programa ng pamahalaan para makontrol to? Para maiwasan yung gantong violente sa mga kababaihan? Yan po may mga binibigay na informasyon, campaign, mga seminars or symposia dito para maiwasan ito at pagpapaliwanag sa mga kinaukulan ang kanilang dapat igalang at bigyan ng dignidad. May assistance na makukuha sa Department of Justice through PAO or Public Attorney's Office. May karapatang makatanggap ng suporta under our family code. May karapatang pwedeng matanggap katulad ng protection order pag nagrereklamo. Yan yung makikita natin ng mga tarpaulin na mga ina-announce namin. Parang impormasyon sa tao. Sa tao para madisiplina sila na malaman nila kung saan at ano ang mga dapat nilang gawin. Di ba nagkakaroon ma'am ng idea yung kalalakihan pag nabasa yung... Matatakot na sila pag may ginagawa sila. Kasi ma'am nakalagay doon sa halimbawa, isang lalaking mahilig maganda ng babae. Nabasa niya ngayon ang karapatan ng babae. Di ba pwedeng paghandaan ng kalalakihan? Naku, hindi pala pwede. Iba gagawin kong diskarte. Wala bang panawagan naman sa lalaki? Puro babae lang. Di ba pwede na lang? Kasi masyadong malakas ang lalaki kaya kailangan para sa babae. Kailangan turuan ng babae kung paano iwasan. Nakapagturo na kayo ma'am na labanan sa physical, hindi? Hindi namin kaya yung mga... Ano lang ang pwedeng gawin ng kababaihan? Anong pwedeng gawin ng kababaihan para maiwasan? Sa mga barangay, sa mga otoridad. Katulad ng mga women's desk, yan, pwede sila magsabi or sa aming serotonin. So, sasamahan nyo naman sila doon. Sasamahan namin sila. Ayun. Ibig sabihin, ma'am, yung programa ba ng pamahalaan, nabibigyan kayo ng idea na naipipasa ba sa inyo na... 88.7. Ma'am Mila Lopez, di po ba? Hindi! Lourdes! Lourdes, sorry, napakahina ng ano ko. Go ahead, ma'am. Yung pong sinasabi ni Presidente Nitz Robes Guevara, karagdagan lang po ito. Yung sinasabi niyang PNP Women's Desk, yun po ay adapted ng mga serotonin. Kaya nakikipagtulungan po kami sa PNP Women's Desk na kung ano man ang problema nila, na meron kaming maitutulong, binibigyan po namin sila ng ayuda. Anong ayuda po? Halimbawa, kung kailangan nila ang mesa, kasi maliit lang po kanila opisina, hindi sila na po provide ng gobyerno, kaya nag-ano po sila, kami po nagdo-donate. Tumutulong kayo sa ganung bagay. Pag-attend po nila ng mga summit, PNP summit, tinutulungan po namin sila. Sumusuporta kayo sa kanila. Financial. Ayun. Kaya may ugnayan talaga ang PNP Women's Desk at ang mga suroti. Ayun, malaking tulong pala talaga. Okay, ito. Meron din tayo niyan sa mga munisipyo, sa ating lalawigan, National Consumer of the Role of Filipino Women. Meron din tayong Commission on Human Rights. At yung sinasabi nilang PNP Women Desk Protection
DES, yan, PNP, WCPD, DILG, Department of Justice, DOH, DepEd, pwede rin, ang DOLE, NBI. At saka nagdi-distribute tayo ng purple card na kung sino yung mga in-charge sa kanyang lalawigan, yun po ang talagang tumutulong. Okay. So may naka-in-charge talaga sa bawat lugar. Meron. Sa barangay lang mismo. Women's Day sa barangay, may Women's Day sa barangay. Usually po, meron din po, pero mas nandun sila sa City Hall. Mas maganda direkta na sa taas. Opo. Para sa mabilis na aksyon. So ngayon, nakasunod ang Soroptimis doon? Yes. O pag tinawagan lang kayo? Usually, kasama na rin pagkano, tinatawagan din naman. Dahil alam nila, lalo na kababaihan na Bakit lagi kayong hinihinga nila ng tulong? Kasi tumutulong. Tumutulong po talaga. Uma-action talaga? Opo. Provide ng merienda, venue, Mhm. at ng speaker po. Naku kaya pala matutuwa yung pamahalaan, talagang Minsan po, napakalaking pinamerienda pa po tulong. namin ang mga ma-attend ng seminar. Ganon, may merienda pa yon. Merienda po. Mhm. Nakikipag-unayan din po kami sa Women's Desk. Yun nga po, tinutulungan po namin sila kung sila ay may mga problema. Nagbibigay din po kami ng mga pangkabuhayan, livelihood. Mhm. Dahil sa paniniwala po, ang Soroptimis ay magagawa nilang mapatatag ang paninindigan ng mga kababaihan. Hindi pwedeng bayaran. Halimbawa, ma'am, pipigilin kita. May lumapit kay ma'am. May lumapit sa'yo na tulong na alam mo talaga, sino ba malapit sa'yo dito sa kasama mo? Lahat po sila. Lahat sila. Ngayon, halimbawa ako yun. Halimbawa, isa ako sa naging malapit sa'yo, kasama mo ako. Halimbawa, ako si Chopel. Member ako ng Soroptimis. President, baka naman pwedeng Albury na yan. Ano po gagawin niya? Hindi po pwede. Paano naman po yung pagsasamahan natin? Tayo po yung magkakaibigan. Sorry po, hindi po pwede yun. Mhm. Dapat po Talagang ay- hindi mapipigil? Conforme sa price. Joke. Talagang hindi kayang pigilin. Yun, isa ba yun sa batas ng ano? Kung halimbawa, sabihin ko naman, di naman nila alam, tayo lang nagkakaulaman. No? So, alam mo naman, laki-laki ng utang mo sa akin. Hindi ko na babayaran yun. Wag mo na bayaran. Basta paligtasin mo lang tong aking kaibigan. Hindi po, may prinsipyo po ang mga Soroptimis. Ayun. So, hindi talaga kayang pigilin, ha? Hindi po. Yun ang maganda. Kasi kung elected official kayo, pwede yun.